Iniwasan ni Mover ang pagdepensa ni Mendez sa kanya. Mabilis niyang pinatalbog ang bola palayo rito at sa paghabol sa kanya ng defender niya ay dito na nga lumitaw si Baron para tulungan siyang matakasan si Ricky. Sa pagkana ni Mover at pagsabay ni Mendez ay doon na nga siya bumigla ng pagkaliwa. Si Ricky naman ay napaseryoso nang lumitaw ang kanyang kuya Baron. Gumalaw rin ito ng bahagya at si Mover ay agad na nakawala sa depensa ni Ricky na hindi niya malusutan habang tumatagal. Si Carlo Tuason naman ay mabilis na napahabol kay Flores at dito na nga sumeryoso ang mga mata ni Mover dahil sa pagdating ng bago niyang bantay ay dito na siya umabante. Nilampasan niya si Tuason at pagkatapos ay tumalo na siya para magpakawala ng jump shot sa mid-range. Hinalit ng bola ang basket at paglapag ng pawisang si Mover matapos iyon ay napatingin na lang siya sa score sa itaas. Bumaba sa 22 ang lamang ng Mansalay matapos ang 2 points niyang iyon. 3 minuto na lang din ang natitira at ginawa na nila ang lahat kaso hindi na nila napadikit ang score nila sa Mansalay. Nagwala naman agad ang Mansalay crowd nang si Mendez ay bumigla ng takbo sa side nila habang pinapatalbog ang bola. Hinabol siya ni Mover kaso bumigla si Ricky ng hinto at napadiretso ang kanyang defender. Nang makita naman ito ni Baron at Tristan ay napatakbo sila ng mabilis dahil umatras si Mendez pabalik sa 3-point area. Sumilay pa nga ang ngiti sa labi ni Ricky at nang palapit na ang kanyang dalawang kuya ay siya namang paggalaw ng kamay niya papunta sa gumalaw na si Alcoba sa likuran ng dalawang iyon. Napahinto si Tristan at Baron at napalingon sa kanilang likuran kaso doon na sila natighilan dahil walang bolang dumiretso sa player na si Alcoba. Isang fake pass ang ginawa ni Ricky at sa pagtingin ni Baron at Tristan dito ay kakalapag lang nito matapos magpakawala ng isang tres. Kumuyom nga ang kamao ni Mendez at hindi na niya hinintay na pumasok iyon. Humarap agad siya sa likuran at naglakad na parang wala lang. Si Gerald nga ay napangiti nang makitang hinalit ng bola ang basket at doon na nga dumagundong sa loob at labas ng venue ang malakas na cheer para sa Mansalay. Kumawala rin ang cheer ng mga taga-suporta ni Mendez. MVP, 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 MVP. Bulalas ng lahat at ang mga taga-Kalapan ay napailing na lang dahil sa pagbalik ng lamang ng kalaban sa 25 ay malinaw nang talo na sila. 20 segundo na rin lang at last 2 minutes na ng game ang mangyayari. Si Mover nga ay seryoso na lang na pinagtatapik ang likod ng kanyang mga kasamahan sa loob ng court. Napapitlag na nga lang ang pawisang sina Tristan at Baron nang maramdaman niyon. Maganda ang pinakita ninyong dalawa pero mahinang wika ni Mover habang nakatingin sa naglalakad pala yung si Mendez. Mas maganda ang ginawa ng isang iyon. Hindi ko tuloy masabi kung sino ang mas magaling sa kanila ni Maki Romero. Dagdag pa nga ni Mover at napatango naman ang dalawa niyang katabi. Pagkatapos din ito ay tumawag na siya ng timeout at dito na nga nagwala ang home crowd dahil hindi na naglaro si Mover Flores. Ginawa nga rin ni Coach Isaiah ang pagpapaupo sa kanyang mga best players na masayang nagdatingan sa kanyang bench. Si Gerald parang maiiyak ng pagmasdan ang mga kaibigan niya sa team. Napapidlag na nga lang din siya nang may kamay na umakbay sa kanyang balikat at nagsalita. Finals na tayo, Gerald. Si Marlon magbuo ito at makikita rin ang ngiti sa labi nito nang dumating sila sa kanilang bench. Tumango ang kanilang team captain at pinagmasdan ng bawat isa, lalo na si Ricky na umupo na at uminom ng tubig. Makikita nga rin ang saya sa mukha ni Mendez at kasabay nito ay bigla nilang dinumog ang pinakamaliit nilang player at binuhat ng walang pasabi. Hoy, ibaba ninyo ako. Bulalas ni Ricky na nagpupumiglas nang buhatin siya ni na Magbuo at punsalan. Kasunod noon ay ang pagtapo nila kay Mendez pa itaas na ikinakaba agad ni Ricky. Bumagsak nga siya at sinambot ng kanyang mga kasamahan at tuwang-tuwa ang mga ito kay Ricky. Tama na,
Bulalas pa ni Ricky dahil muli siyang tinalang ng dalawa nilang sentro. Nakita nga ng mga manonood ang nangyayaring iyon, kung kaya naman lalong lumakas ang cheer ng mga ito para sa kanila. Ang mga kaibigan naman ni Ricky sa Team Kalapan ay napangiti na lang sa nakita nila sa kabilang bench. Masakit sa loob nila na matalo, pero ang makitang nagbalik na si Mendez ng mas malakas at mahusay, isang bagay itong ikinatuwa nila. Bumawi tayo next year. Bulalas ni Baron at si Mover naman ay napatingin dito. Hindi ko alam kung makakapaglaro pa ako ng OMPL next year. Sambit naman ni Mover na pinupunasan ng pawis sa kanyang mukha. Napatingin tuloy sa kanya ang mga naiwang players dahil sina Jake at Romeo ay pumasok na sa loob ng court. Kasama nga rin ang backup center nilang isa, pati sina Parcon at Troy Agoncillo. Napaseryoso nga rin si Baron at may naalala siya. Sa last quarter nga pala ng taon magaganap ang Maharlika Basketball League at may kupunan na ang Ormin sa sandaling iyon. Pero ako pa rin naman ang mag-handle ng Kalapan City team. Sambit pa ni Mover at si Baron ay napakuyom. Maglalaro ka nga pala sa Team Oriental Mindoro. Sana mapili rin ako para masaya. Sabi na nga lang ni Baron at napangiti si Mover at may malalim na iniisip. Makakapaglaro ka Baron, ikaw rin Martin at Tristan. Mahinang sabi ni Mover at si Bon at Trey naman ay napaseryoso ng tingin sa kanilang team captain nang marinig yun. Ako Kap, hindi ako kasama. Bulalas ni Trey at napatingin sa kanya si Mover na tila may ibig sabihin. Hindi pa ako makakapagsalita, pero sa oras na ma-approve iyon, may mga sure players na akong napili at sana napatingin si Mover sa kabilang bench kay Sir Isaiah at kay Ricky Mendez. Mukhang inilakad mo na kami kay Gob ah. Sabi na nga lang ni Baron na nawala ang pagkadismaya sa pagkatalo nila sa Mansalay. Nakaramdam siya ng excitement at nang tumayo siya ay napatingin siya kina Von at Trey. So kayo palang may iwan sa Kalapan City OMPL team. Wika nito at hindi naman pumayag ang dalawang iyon. Mover, ano ang ibig sabihin nito? Ako, para kang others, kasama dapat ako. Reklamo agad ni Von at hindi naman siya pinansin ni Mover. Dapat pala'y hindi ko muna sinabi sa inyo. Kalimutan na lang muna ninyo. Malay ninyo hindi matuloy. Natatawang wika na nga lang ni Mover at si Baron at Tristan ay napatingin sa kanya nang hindi maganda. Di yan kami hindi matutuwa. Nasabi mo na wala nang bawian. Hangal ng dalawang matanda na parang naging isip bata. Si Marty naman ng sandaling iyon ay napatingin na lang sa loob ng court. Hindi niya ma-imagine na maglalaro siya sa Maharlika Basketball League. Bigla tuloy siyang napaisip dahil maraming iba pang magagaling na point guard sa Ormin. Si Mendez, si Perez, si Soriano, si Chavez. Napatingin nga sandali si Suarez kay Mover at parang napapaisip talaga siya dahil sa sinabi nito. Tumunog na nga ang huling buzzer ng laro at doon na nga nagtayuan ng lahat ng mga taga-Mansalay dahil sila na nga ang uusad sa finals ng OMPL sa unang pagkakataon. Maririnig nga ang malakas na cheer nila para sa kanilang team at ang banda ng munisipyo ay nagpatugtog naman agad sa isang tabi. Nagtakbuhan sina Gerald at ang buong Black Knight sa loob ng court at nagtatalon. Si Ricky naman ay napangiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga kakampi ng oras na iyon. Bakit hindi ka makijoin sa kanila? Bigla namang tanong ni Coach Isaiah. Ayaw ko coach, bubuhatin na naman nila ako. Kaya ayaw kong maging maliit kapag ganito. Napatawa naman si Isaiah nang hindi inaasahan. At dito na nga niya naisipang itanong ang tungkol sa nalaman niya kanina. Pero may gusto akong itanong sa iyo Ricky. Nang marinig naman ito ni Mendez ay bigla na naman siyang nakaramdam ng kaba dahil baka tungkol daw ito kay Andrea. Napalunok tuloy siya at napapangiti ng pilit. Ano po yun? Pamangkin ka ba ni PJ Doremdes? Pagkarinig ni Mendez dito ay doon na siya napalingon sa ama ni Andrea na relax lang ang pagkakaupo habang pinapanood ang nagtatakbuhan niyang players sa loob ng court. Sinabi na po ba sa inyo ni Andrea?
Wika naman ni Ricky at napailing si Isaiah. Ibig sabihin alam na pala niya. Lagot sa akin ng babaeng iyon mamaya. Pabirong wika ni Isaiah para pakabahin si Ricky. Hindi po niya sinabi? Kanino po ninyo nalaman? Dagdag pa ni Ricky na napaseryoso nang may makita siyang dalawang tao na palapit sa kanila mula sa kabila nila. Isang matanda at isang binata na kilala niya agad ang mukha. Tol, bulalas agad ni Lionel Doremdes nang magpunta ito sa bench ng Mansalay kasama ang kanyang ama. Congrats, wika agad ni Lionel sa paglapit niya kay Mendez. Kinamayan niya ito at si Ricky naman ay hindi alam kung paano magre-react dahil noong unang makita niya ang mga ito ay hindi niya alam kung sino ang mga ito. Hindi pa niya alam noon na related siya sa dalawang ito. Nakita pa nga ni Ricky ang magandang ngiti sa kanya ni Sir PJ at parang nahihiya siyang mag-react dito. Sa kanya ko nalaman, sabi naman ni Isaiah at napatango na lang si Ricky. Napatingin nga siya kay Lionel at mukhang ang saya-saya nitong makita siya. Ang galing ng laro mo. Ano, saan dito maganda maglaro ng basketball? Nga pala, kailan ka uli babalik sa Batangas? May pupuntahan tayo, ano, game ka? Ang daming tanong daw ni Lionel at si Ricky ay lalong kinabahan. Napatingin din nga siya kay Sir PJ. Tiyo ko itong si Sir PJ. Tumayo naman si Isaiah. Mamaya na ninyo abalahin si Ricky, sabi nito. Tara na Ricky, pipila na tayo sa gitna ng court. Dagdag pa ni Isaiah at napatayo nga si Ricky na napangiti sa kanyang uncle PJ. Sige, hintayin ka namin Ricky sa labas, sa may parking area. Sabi nga ni Lionel at si Ricky ay napa-oo na lang bigla. Isa ka palang Doremdes. Napapangiting wika ni Isaiah na biglang nakaramdam ng excitement dahil sana raw ay lalaki ang maging apo niya. Umakbay pa nga siya sa kanyang kasabay, sa kanyang future manugang. Sigurado akong magiging malupit na player ang magiging apo ko. Sana lalaki ang maging anak ninyo ni Andrea. Masayang wika ni Isaiah at napatango naman si Ricky. Patay, may gusto na agad na gender ang lolo. Paano kung babae? Naaitanong na nga ni Ricky sa sarili. Pagkatapos noon ay makikita nga ang pagpila ng naglabang team sa gitna ng court para magpasalamat sa isa't isa para sa magandang game. Pinagkakamayan nga muna ni na mover si Mendez. Pinaggugulo rin nila ang buhok ni Ricky. Panghuli nga ay si Baron na sinamaan agad ng tingin si Mendez na napangiti naman bigla. Hindi ka pa magaling, huwag mo akong pagyabangan, bulalas ni Baron at bigla niyang hinubuan ng short si Mendez na kinatawan ng mga players sa gitna. Kuya Baron, hanip ka, maraming tao. Bulalas ni Ricky na mabilis na itinaas ang kanyang shorts. Wala akong pakialam. Kapag umuwi ka ng Kalapan, laro tayo. Sabi na nga lang ni Baron. Oh, baka hubuan mo rin ako Kuya Tristan. Sabi agad ni Ricky nang si Tristan na ang lumapit sa kanya. May sira lang sa ulo ang gagawa noon. Sabi ni Tristan at doon na nga si Baron napaseryoso dahil hinubuan niya si Agoncillo ng shorts. At doon na nga nagkasagutan ng dalawa na tinawa na naman ng mga players na naroon. Si Ricky ay napatawa na lang sa mga nangyari. Samantala, si Mover at Sir Isaiah naman ay nagkamayan na rin sa isa't isa. Nasa hindi sila kalayuan ng sandaling iyon. May problema tayo Mover. Mahinang wika ni Isaiah na napatingin sa nagkakagulong mga players nila. Ano po iyon sir? Mamaya na lang natin sa Kalapan pag-usapan. Sabihan mo rin si Mr. Dizon. Seryosong wika naman ni Isaiah at pagkatapos noon ay sinalubong sila ng malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Tinalo nga ng Mansalay ang Kalapan at isang convincing win ito na nagpapatunay na sila nga talaga ang strongest team ngayong OMPL. 117-97 ang final score at ang mga manonood ay excited na sa gaganaping finals sa isang linggo sa Kalapan. Matapos din ang game na iyon ay kinausap agad ng mayor ng Mansalay ang team ng Black Knights sa pagbalik nila sa bench. May libreng pagkain daw para sa kanila ang munisipyo sa hall sa labas ng sports complex. Nagpahanda raw ang munisipyo para sa kanila dahil alam daw nilang mananalo ang kanilang team sa labang ito. Susunod ako coach, sabi nga ni Ricky
Dahil bago raw siya magpunta roon ay pupunta raw muna siya ng parking area dahil may chat sa kanya si Lionel. Tumango naman si Isaiah at pagkatapos noon ay tumakbo na si Ricky palabas. Ang masaklap ay pinagkaguluhan siya ng mga manonood at bago siya makalabas ay ang dami pang nagpa-picture sa kanya, kung kaya sa may parking area ay makikita ang pagkainip ni Lionel dahil sa paghihintay sa kanyang pinsan. Nakatayo nga siya sa ilalim ng isang munting puno habang tinatanaw ang sasakyan nilang mag-ama na isang kulay white na Fortuner. Nasa loob nga ang kanyang ama na kasalukuyang nagpapalamig sa aircon ng sasakyan. Mula naman sa tabi ni Lionel ay tuluyan na nga nagsalita si Maki Romero na napatingin sa kanyang suot na relo. Mukhang naharang na ng mga manonood si Ricky sa loob. Sabi nga ni Romero na napatingin din kay Lionel. Kailangan ko munang makonfirm kay Ricky bago ako mag-oo sa offer ninyo sa akin na pagsali sa Batangas team. Sambit pa nga ni Maki na napatingin sa malayo. Sinabi kasi sa kanya ni Lionel na sure nang si Ricky ay sa Batangas mapupunta. Isa pa, nalaman na rin ni Maki na isang Duremdes din si Ricky Mendez. Kaya pala maganang loob ko sa isang iyon. Ngayon, alam ko na rin ang dahilan. Napapailing na nga lang din na winika ni Maki Romero sa kanyang sarili. Pero lalo siyang natuwa dahil nagkaroon lalo siya ng dahilan para talunin si Ricky sa finals at maging kakampi sa Maharlika Basketball League. Hindi mo ba sinabi sa kanya na magpinsan tayo? Hindi. Pinagbawalan ako ni Papa.